Public transport stakeholders at commuters advocate ang kanilang laban kontra sa PUV modernization program mula sa lansangan papunta sa legal arena. Supreme Court na ito, kumbachero. Yun pa yun? Sinasabing legal arena? Yes. Kala ko may katapat na ang Philippine Arena eh. Yun ba? Sa uso mga tinapay ngayon. Arena. Hiniling ng piston sa Supreme Court na magpalabas ng TRO para pigilan ang DOTR at LTFRB na ipatupad ang PUV Modernization Plan, lalo na ang mandatory franchise consolidation na tinawag nilang labag sa konstitusyon. Ayon sa mga petitioner, labag daw po sa karapatan ng mga driver at operator ang pagbawi sa mga prangkisa ng mga tsuper dahil sa hindi pagsali sa mga franchise cooperative na katumbas ng pagtanggal ng gobyerno sa kanilang kabuhayan maging ng kanilang pamilya. Tinatayang nasa 140,000 drivers at 60,000 maliliit na operators ang maaaring mawala ng kabuhayan simula sa katapusan ng taon kung hindi maglalabas ng TRO ang Korte Suprema. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! It's a long weekend. Yeah. Very long. Very long talaga to. Lalo na kung sinimulan mo na ngayon ang iyong weekend. Merong ganun ang ginawa, kumbachero. May isa akong kilala, medyo umubo-ubo pa. Tapos, pasensya, hindi makapasok, boss. para-paraan lang din. Talagang hahanap at iisip kayo ng pamamaraan kapag talagang inaasahan mo ang Carmageddon. Grabe, no? Grabe ang... Mauna na ako. Siguro, ganun na sasabihin gagawin ng iba. Talaga. Meron pa nga bang magagawa sa traffic? Volume eh. Kahit ano sigurong hila ang gawin, volume, except kung Bachero dito sa isang gabing nagpunta tayo sa Fairview. Sa Fairview. Napakatindi ng traffic dito sa mula kanyan mula Tandansora. Mula Tandansora na ganyan, tuloy-tuloy hanggang dun sa may circle, tawag nila circle dun sa may lampas ng Litex. Pagpasok mo na ng Fairview. Actually hindi naman siya, ewan ko ba si Waze, bakit tinatawag niyang rotonda yun? May rotonda ba dati doon? Dati. Yung tapat ng Wilcon? Dati. Kaya siguro lang, natakpan na nung MRT. Hanggang doon kung Bachero, talagang napakahirap. Pero paglampas doon, medyo lumuwag na. I'm sure ngayong araw na to at hanggang bukas pa siguro yan. Lalo na bukas.
Yung ngayong mga lalabas ngayon ay yun nga yung medyo nagdahilan sa kanilang trabaho o kaya talagang humanap ng paraan para mauna na. Siyempre. Ayoko makisabay kaya tulong ko na ito para sa mga mahihirapan grabe. This Nagmalasakit pala yan. Nagmalasakit. Kayo po ba, anong palusot ninyo? Kaya doon sa mga nasa biyahe na ngayon at nakatutok sa 2x2 dito sa DZRH, chill lang sa inyong mga pagbabiyahe at yung lagi nating ipinapaalala, magbaon ng kutakot-takot na pasensya upang hindi matulad doon sa nangyaring doon sa kanta. Saan yung kanta natin, Mother? Asa na lisensya mo? Asa na lisensya mo? Ayan Asa na lisensya mo? Na-download yun na ba yun? Yung Care of Sean AI ba yun? O ano? Hindi natin ma-figure out kung ano yun eh. Basta, ang galing nung bata na yun. Hindi na siya bata, pero magaling pa rin. Marami pa lang ganyan sa social media, kumbachero. Nagko-compose. Pag kami mga pakinggan nga na. Ayan. Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Come on! Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Yeah! Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Hit ba? Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Binabati nga po pala natin si MMDA Chairman Romando Artes. Overtake malamang ang dahilan Yeah. kaya nagkaroong agad ng initan. Yan ang problema ng ilan. Ano ba ang dance move yan, kumbachero? Tinuro mo sa akin yan eh. Hindi ko talaga maintindihan. Pwede namang pabayaan mo na lang. Magagalit yung isa. Ang ganda ng mga payo dyan eh. Pakinggan niyo mabuti ha. Wag na wag init ang ulo. Wag iinit ang ulo. Wag. Ika'y nagmamaneho. Pag di napigilan damdamin mo, ikaw palagi ang matatalo. Mismo. Ikaw palagi ang talo. Ikaw palagi ang talo. Mismo. Talaga. Naku, naka-video. Hi! Thank you. Courtesy of Sean. Ayan. Yan sa Facebook. Ang galing mo, bata. Ayos, panalo. At actually, ito hindi lang tayo na-entertain, kundi kung pinakinggan natin mabuti yung lyrics. Yung lyrics. Yung Pakinggan lyrics ninyo mabuti. ay talagang matututuan. Basta, keep our cool. Medyo mahirap po yun sa Mahirap. totoo lang. Madaling sabihin yan. Lalo na't kung ikaw yung nasa receiving end ng mga balasubas at mga ano yung sabi ni Senate President Tito Soto dati, dalawang klase lang ang mga driver na ganyan. Isang abusado at isang tanga. Ayun, Isang tanga. Totoo yun. Nung marinig ko sa kanya yun, tsaka ko na-realize, oo nga, oo nga, hindi lahat abusado, yung parang balasubas talaga sa driver. Tanga lang talaga. Hindi niya alam na mali yung ginagawa niya. Ayun. Yun nga, may papel uli ang gobyerno doon. Ano? Ang papel ng gobyerno doon ay maging mahigpit sa pag-i-issue ng lisensya. Ayan. Isipin yung kadami-dami may lisensya na hindi naman marunong. Hindi nga alam kung ano ibig sabihin ng mga traffic rules eh. Hindi nga alam kung ano ibig sabihin ng pula. Ano ibig sabihin ng dilaw? Pambihirang pati so. Ang ibig sabihin ng dilaw, bilisan mo. Para hindi ka abutan ng pula. Ay nako, totoo po yun yung binabanggit namin kanina na mas madali siyang sabihin. Pero kapag aktual na at talagang sumulak na ang dugo mo sa iyong ulo, meron kang magagawa na sa bandang huli baka pagsisihan. Kaya lagi at lagi, di ba tinuturo natin sa mga bata yan?
Kapag ka galit ka, sasabihin mo sa anak mo, bilang ka ng 1 to 10 na, 10 nga lang yung iba. Pero iba, 1 to 100. Bilang ka lang para mawala na yung galit mo. Kung gusto mo ng... Lalo na, tulad nito, inuulit natin, si Mr. Akin na lisensya mo. Kung ikaw man dati nakikinig sa 2x2 o dati ng tagapakinig ng 2x2 nung araw pa, pwede kang makipag-ugnayan sa amin dito sa DZRH. Pwede kang mag-text o mag-call dito sa aming number 0995-257-6399 para lang maikwenta niya kumbatsero. Kasi naging masyado ng popular siya. Saka parang ang dating sa iba, ikaw ang kontrabida lang dito. Dito, ako naniniwala ako na nag-init lang talaga ang ulo niya dahil nalagay sa peligro ang kanyang pamilya. Ang buhay ng kanya at ng kanyang pamilya. Ang tanong sir, nasaan ang lisensya mo? Ayan. Jerry Bala at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Maksina! Nung isang araw, kumbatsero, naalala ko lang, bago ko lang malimot. Nung isang araw, sabi mo, nakita mo si GM Mel Robles ng PCSO. Sabi mo, patamahin mo. Paano pa ako tatama? Paano pa ako mananalo dyan? Nung parang hindi ka naman tumataya sa loto. Hindi naman ako bumibili. Pero alam mo ba kagabi, nung nag-message sa akin si Bong Ariola, pinapadala yung statement na may nanalo daw na taga Quezon City ng 310 million. Inisip mo na ako yon. Sabi ko, siguro bumili na ng pinapanalo siguro ni GML Robles to si Kumbatsero. Oo nga. Taga Quezon City po. Kaya nga may dala ko sa yung regalo ganun ba? Taga Quezon City po ang nanalo ng mahigit 310 million pesos. Naman. Kapitbahay. Pinsan. Pinsan, naalala mo pa ako, pinsan? Sigurado, dadami ang kamag-anak at kaibigan yan. Oo. Ito po ay 310 million mula sa Quezon City sa 649 Super Loto. Super Loto. May iba-ibang klase pala ng loto kaya... Ang kagandahan nito, meron ding mananalo yung pinagbilhan niya ng ticket. Ganun ba yun? May panalo din pala yun May share pala, no? Binanggit ba pangalan? Nung nanalo? Hindi pa, kumbatsero. Pero yung pinagbilhan, ano ba pangalan nito? Yung pinagbilhan ng ticket. Ang pangalan ng pinagbilhan Melquiades Robles. Hindi siya. Si GM Mel Robles pala rin. Ito, yung Lotto Outlet daw ay pag-aari ng isang Victor A. Lim sa Quezon City. Kaya Victor Lim, may panalo ka din dito. Magkano kaya? May share ba siya dun sa winning hindi yata ito share, kumbatsero, kundi meron siyang matatanggap na matik. Ganun. Ganun ba? Doon sa mga nagtatanong, baka ikaw ito, hindi mo pa alam. Baka maplantya mo yung ticket mo, ha? Pakiramdaman nyo rin ng mga kapitbahay nyo na baka natatahitimik pero siya na pala yung nanalo. Ayun. Kunwari 310.6 million pesos to be exact. Grabe. Yang Super Lotto 649 na napanalunan ng isang loan better. Ngayon hindi ka na malungkot. Hindi na siya lonely. Kung siya dati si Mr. Lonely, super happy siya ngayon. Happy. Ito po yung winning combination 30, 16, 33, 12, 29, 25. Uy, lucky number ko yan, 25. Lucky. Ako din yung isa 16. Tapos si Engineer Tony Nanggelo, 12. 12. Uy, engineer. Nakataya kaya si engineer. Ito paboritong number ni Mother, 30. Kasi sweldo yan 30. Eto dun sa mga meron pa palang 116 second prize winners. At yung mga second prize winners na yan ay tatanggap ng tumataginting na magkano? 50,000 pesos each. Ayun, matindi. Congratulations sa nanalo. Basta ilang number yan? 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. Basta ang sabi ng PCSO, hindi umuurong
sa pagtulong. Yun! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos! Ano yung sinasabi mo kanina? Vaccine na yung mga pulis na nag-upload ng video ng napaka-sensitibong video ng Pulis ba nangyari. talaga ang nag-upload nun? Sila ang Grabe, sila ang maaring kasama nila o sila may pahintulot nila yung pagkuha ng video. Yun. Yung pag-upload maaring hindi nila alam. Maaring isa doon sa grupo sa kasamahan nila. Hindi na ho namin ipapakita sa inyo kung kayo po hindi napasahan ng sensitibong video na yun. Pero napaka... Ako nga akong batsero, hindi, nung nabalitaan ko may ganun, hindi ko sinabi, wala ba tayo dyan? Hindi mo na hinanap. Hindi ko na hinanap. Kasi iba yung imahe nung Ronaldo Valdez eh. Parang mas magandang maalala natin siya doon sa kung paano natin siya nakilala. Totoo. So si Bak pala, yung... Baksi, tatlong pulis. Hindi lang dalawa, tatlo. Ito hong si General Red Maranan ay mabilis na nagpalabas ng kautusan. Mapula daw ang mukha ni... Namumula sa galit. Naging red daw si Red Maranan. Namumula sa galit at iniutos niya ang pagkaagarang pagsibak dito kay Master Sergeant Wilfredo Calinaw, Corporal Romel Rosales at pati ang commander ng Station 11. Ganun? Si Lieutenant Colonel Reynante Parlade. Dahil siya, no? Dahil command responsibility. At papailan daw ng kakasuhan daw ng administrative and criminal charges. Criminal charges. Itong mga pulis na ito. Isipin po ninyo, no? Talaga may paglabag sa batas na nagawa itong mga pulis nating ito. Kitang-kita, napanood ko kung batsero. Ganun ba? Nakita ko nabuksan ko may nag-send sa akin. Ayun, kaya doon sa nung una nga hindi ako naniniwala doon sa mga sabi-sabi, may suicide, ganun. Hindi ko iniintindi dahil kaya nung banggitin mo kahapon, totoo ba yan? Sabi kong ganun. Nung makita ko lang yung video, very, very, very sensitive video. Dapat iniingatan ng mga... Yun nga simple lang to, kumbatsero. Yun yung mga suspect na nahuli nyo in flagrante delicto, gumawa ng krimen. Pagka ipinresente nyo sa media, tinatakpan nyo pa nga yung mukha eh. Hindi ba? Binablur pa nga yung mukha eh. O kaya tinatakpan lang yung mata para hindi na ninyo makilala. Para kasing sila Batman and Robin. Mata lang ang tinakpan. Sino ka? Tinakpan lang yung mata. Di ba? Ngayon, kahit naka-face mask ka na, nakatakip na mula ilong mo hanggang bibig, kalahati ng mukha mo kilala ka pa rin. Kilala ka na. Totoo. Iba na. Kaya, makausap natin sana si General Red Maranan. Para lang din magkaroon magaling na ba? Nagkasakit kasi. Mother, subukan nga natin si QCPD Director Red Maranan para lang din makahingi tayo ng update sa investigation nila. Ang pangalawa, magbigay ng babala sa mga pulis, yung mga do's and don'ts ba? Meron kasi mga pulis minsan sa palibasa maraming pulis, nagbablog na rin ngayon baka gusto yata maging vlogger. Gusto yata maging media na rin. Yun nga yung ewan ko kung talagang wala pa lang policy o talagang pinabayaan na o binigyan ng pahintulot. May mga pulis pa nga na yung nagpapakita ng pagsayaw-sayaw nila. Parang ewan ko lang pero entertaining. Pero parang nakakabawas ng pagkilala mo sa kung sino paano dapat tinitingnan ng mga pulis. Kahit pa babaeng policewoman yan paano yung lalaking policewoman? Yun lang, mas delikado yun. Diba? Yung sasayaw-sayaw, may entertain kayo. Uy, ang gandang pulis nito. Diba? Diba? Tapos, uy, ang galing sumayaw ng policewoman na ito. Pero nawawala na sa'yo yung parang respeto yung well, hindi diba? naman siguro respeto. Hindi naman nababastusin mo na, pero parang nababawasan. Naiiba yung tingin mo. Naiiba yung tingin mo. Tama ka doon, kumbatsero. Maiiba ng kahit paano yung tingin mo. Isip, lalo na kung... Halimbawa, si Colonel Jane Fajardo, biglang maglabas ng ganyang video. Ng video sa TikTok.
Oo, Ganun, mga ganun ganon. lang, ganun. Di ba? Mababago yung pagtingin mo eh. Oo, totoo. Pabayaan nyo na kami doon. Kami na lang. Kami na bahala doon. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha. Ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Napakabilis ng oras eh. Nag-i-intro Bakit? nag-i-intro pa lang kami ah. Bakit? Ano ba oras na? Oras. Apapoy. 22 minuto na. Mariosep, tanghali na pala. Makalipas ang alas 6 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Secretary Art Tugade. Aliw pala si Secretary Art Tugade. Lagi namang maagang gumising talaga si Sec Art eh. Karil, kumusta naman Karil? Ayan, pagka si Secretary Art Tugade ang hiningan mo ng asa na lisensya mo, sasabihin niya, wala akong lisensya. Hindi ako nagmamaneho. May kilala ako eh. Hindi naman talaga nagmamaneho. Ni minsan at hindi nag-aral magmaneho. May lisensya. At alam mo lisensya? Ano? Professional. Galing. Idol. Hindi, aliw na aliw daw si Secretary Art Tugade doon sa reggae na ginawa nung Ni ano pangalan? Sean. Ni Sean. Oo. Sean AI na akin ang lisensya mo. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Crime rate sa bansa bumaba ng 18%. Lucky better mula sa QCE nanalo ng mahigit 310 million pesos mula sa Super Lotto. Baril ng mga pulis hindi na bubusalan sa pagsalubong sa bagong taon. SMNI iapila sa MTRCB ang suspensyon sa dalawa nitong programa kasama yung kay dating Pangulong Duterte. Yung 3 pulis QC sinibak sa kumalat na crime video ni Ronaldo Valdez. At sasakyan nahulog sa bangin sa Quezon. 7 ang sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. masayang ibinalita ng PNP na bumaba ng 18% ng crime rate sa bansa mula September 1 hanggang December 19 ngayong taon. Opo, masaya ha? Masaya. Nakangiting ibinalita ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Ay, Colonel Jane. Na higit 10,000 focus crimes ang naitala sa nakalipas na 4 na buwan kumpara sa 13,000 crimes na naganap sa katulad na panahon noong 2022. Kabilang sa itinuturing na focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, carnapping at motorcycle theft. Bukod dito, sinabi ni Fajardo na wala rin silang namamonitor na seryosong banta ngayong holiday season habang naka-alerto ang PNP sa posibleng panggugulo na gagawin ng mga rebelding NPA sa kanilang anibersaryo sa December 26.
At sa isa pa nating good news ACS Good News. para sa isang tao lang, kumbachero. Isang mananaya lang kasi. Mula sa Quezon City ang nanalo ng mahigit sa 310 million pesos jackpot prize mula sa Super Lotto 649 na binola noong Martes ng gabi. Swerteng tinamaan ng lucky batter ang 6-digit winning combination 30, 16, 33, 12, 29, 25 na tinayaan sa Lotto outlet na pag-aari ng isang lumilingon sa tawag na Victor! Victor! Si Victor! Si Victor. Si Victor Lim Victor ng Lim. Quezon City. Yun ang may-ari ng Lotto outlet. Oo. Dahil dito, balik naman sa 16 million pesos ang minimum guaranteed jackpot prize sa Super Lotto 649 na binobola tuwing araw ng Martes, Huwebes at Linggo. Alas 6:32 ng umaga, na imbagabigat kada kayo amin na po, agriin kayon, gising na. Hindi sa selyuhan ng PNP ang baril ng mga pulis ngayong holiday season. Ayon kay PNP spokesman Colonel Jane Fajardo, hindi sila magpapatupad ng muzzle taping gaya ng 1 taon. Kabilang anya sa ikinukonsiderahang posibilidad na makaapekto ang pagsiselyo ng baril sa mabilis na pagresponde ng mga pulis sa krimen. Iapila naman ng Sunshine Media Network International o SMNI ang 2 linggong suspensyon ng MTRCB sa dalawa nilang programa, ang Gikan sa Masa para sa Masa at Laban Kasama ang Bayan. Ayon kay SMNI Legal Officer Mark Tolentino, maghahain ng TV Network ng motion for reconsideration bago magpasko. ACS Balita. Sinibak sa pwesto ang 2 pulis na hinihinalang sangkot sa pagpapakalat ng crime scene video ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Kasama din sa nirelieve sa ilalim ng doktrina ng command responsibility ang hepe ng QCPD Station 11 na si Police Lieutenant Colonel Reynante Parlade. Ang mga parak na sinibak sa pwesto ay sina Police Senior Master Sergeant Wilfredo Calinaw at Police Corporal Romel Rosales, parang pinagsamang Ramuel Fertes at sino nga yung kasama Ricky. natin? Si Ricky. Si Ricky Rosales. Mga matitindi itong mga taong to, pinagsama sa matindi isa yung pulis pero nasibak. Police Corporal Romel Rosales nakakasuhan ng paglabag sa Data Privacy Act irregularity in the performance of duty. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, nilabag ni Calinaw at Rosales ang protocol sa paghandle sa crime scene at naipost pa ang video ng veteranong aktor na nag-viral sa social media. Alas 6:34 ang ating oras. Diyos Marainaga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Sa lalawigan ng Quezon, 7 ang sugatan, kabilang ang 3 bata makaraang mahulog sa bangin ng kanilang sinasakyang van sa Calawag, Quezon. Ang mga biktima ay sakay ng Toyota Innova at binabagtas ang bahagi ng Maharlika Highway ng aksidenteng lumihis ang gulong sa malalim na putik. Sinubukan pang ipihit ng driver ang van sa kalsada ngunit nawala na ito ng kontrol hanggang sa mahulog sa bangin sa kaliwang bahagi ng highway. 6:34 ng umaga. Susunod! Tito Boy! Aba, matindi to. Kahit may exploratory talks ang CPP, NP, NDF at ang pamahalaan, bakbakan ng militar at NPA, sumiklab na naman. Diyos Mario. Alamin ko saan. At Civil Service Commission, meron hong paalala sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa mga empleyado ng gobyerno ngayong Kapaskuhan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:35 ng umaga. This time, Ang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon,
All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, good morning pala kay Doktora Helen Tan, ang gobernador ng Quezon. Ay, Doktora, Kasi Gob. meron daw magandang pasyalan ngayon dyan yung parang para daw tatalunin yata Star City natin eh. Oh, mukhang may chubibo rin. mukhang medyo bibo din eh. Pakitaan nyo nga kami ng picture dyan. May nag-message sa akin yung isang araw, may maganda raw puntahan dyan sa Baka naman yung Lucena. yung bitukang manok lang diyan na talagang parang nasa chubibo habang ikaw ay bumibiyahe dahil sigsag eh. Paakyat. yung papunta sa Tagkawayan, Quezon. 6:42 na umaga. Muling sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Tagkawayan, Quezon na tumagal ng 10 minuto. Nakumpiska ng mga miyembro ng 85th Infantry Battalion ang iba't ibang uri ng armas, propaganda materials at pampasabog matapos ang engkwentro. Ito yung sinasabi sa atin ni Governor Helen Tan, di ba diniklara ang Quezon bilang insurgency free. Oo. Kaya nga daw ang dami-daming mga proyekto ngayon doon na tumutubo. Correct. Lalo sa mga private initiatives, kumbachero, dahil nawala yung problema nila sa NPA. Sabi natin, Tama. bakit ba may mga bakbakan pa rin ganyan? Oo. Ito pala yung mga tumatawid. Dumadaan lang. Mga dumadaan. Oo, Kaya nakakabakbakan ng militar natin. Ito daw mga taga Bicol. Talaga? Governor Padilla ng Camarines Norte. Kumusta ba NPA nyo dyan? Di ba, yun din ang kwento ni Governor Mandanas. Hindi rin daw taga Batangas yung mga nakabakbakan na isang Sa araw niyan. Balayan. Oo, Mga kundi taga Mindoro daw. naman. Mga taga Mindoro naman. Ganun talaga. Samantala, nagpaalala po ang Civil Service Commission sa mga government employees na bawal ang inuman sa opisina at pagsusolicit ng mga regalo ngayong sa pagdaraos ng Christmas party. Bawal ba? Bawal pala. Mother, bawal pala ito. Oho, sa mga government employees, sabi ni Mother. Ayun, kaya paano nga sabi? Hindi, dito, hindi. Talaga? Hindi pagkakain. Dito, hindi bawal. Hindi bawal. Ayun, kaya Ayos. pala. Ayos. Sige, bigyan Yung mo na. inuman, huwag kayong magpapainom dito ha. Bawal yan, talaga. Pwede matulog. Kapag nakainom na. Paliwanag ni Civil Service Chairperson Carlo Nograles, bagaman panahon ito ng selebrasyon ng Kapaskuhan, kailangan pa rin mapanatili ng mga civil servants ang kanilang responsibilidad. Nakibalita nga tayo kay RH29. Sinusubaybayan po niya ang ang sitwasyon ng mga nasunugan dyan sa Kapulong, Tondo, Maynila. At kadami-dami daw tumutulong, kumbachero. Very good. Ay, maraming salamat naman. RH29, Boy Gonzales, coming boy! Coming boy! Coming boy! Natabunan yata ng mga used clothes si Boy. Beno, magpapatuloy po tayo. Tambak daw kasi ang mga dagsa ng mga used clothes. Sa bagay, ganitong mga panahon talaga. Ikaw ba, nakapag-unload ka na ba ng mga aparador mo doon? Yung mga matagal nang hindi na Totoo isusot. yun, mabuti. Tayo, ang tawag yata dyan, decluttering no? Marami, tawag? Decluttering. Oo. Marami tayong mga damit na nakalakahan na natin. Lalo, lumaki nga yung tiyan ko. Hindi ko na maisuot. Hindi na kasya. Kaya gusto kong ipasukat kay Yuel. Kinabahan naman ako. Yung bang mga damit na, lalo pa yung mga natatabunan, hindi mo na nakikita. Lalong hindi mo maisusot dahil natabunan. Kung yung napapansin, kung ano yung paulit-ulit yung damit ko. Kasi kung nasa ibabaw. Nasa ibabaw, parehas tayo. Ano yung, kaya doon sa mga nakakapanood sa atin sa DZRH Television, pasensya na kayo. Ito lang ho yung nasa ibabaw, madaling damputin na damit. Yung mga nasa ilalim, ay nako. wala na, nakalimutan. Ay, tsaka maalala, nga pala, may ganito pala ako. May ganito pala ako, may alcampor na. Kailangan na tayong declutter ng ating mga aparador at yung mga pakikinabangan pa ay pwedeng ibigay sa mga nangangailangan.
Nandito na si RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony Jerry, pasamantalang sa Covet Court na nagpalipas ng magdamag, natulog ang mga naging biktima ng sunog dito sa Kapulong Street sa panulukan ng Lacson sa Tondo, Maynila. At marami dumaksa ang tulong na galit sa iba't ibang mga kababayan natin. Lalo na yung mga damit na talagang daksa at mamimili ka na naman dito yung mga used clothes na pinadala. Yung iba naman maganda pa yung damit at may mga pagkain dumating galing sa iba't ibang mga kababayan natin at paging sa Manila LGU. Ang sila umaabot sa halos na 300 pamilya ang nawala ng tahanan ng masunog. Yung kanilang mga tahanan dito sa Kapulong, Cornel, Lacson. Pero sa dami, Anthony Jerry, ng mga damit na dumating dito, sobra-sobra hindi naman alas na nakatambak na lamang dito sa isang malapit sa Cover Court. Isa Secretary of Police Sargento Walis Umang, ang daming damit na. Marami pong takap-tambak na damit dito. Yung iba po, medyo... Tapos yung damit ay pagkain, sobra sa pagkain. Ang mali sa mga nagbibigay. Sa Manila LGU, ano pong dumating sa galing na tulong? Food packs, yung mga damit, used clothes, mga dilata. Nadalaw na po ba kayo ni Mayora Lacuna? Sa ngayon, hindi pa, pero yung mga tauhan niya, nagpunta dito. Andito agad. At yan, si Sargento Sumang na naubos ba yung baal po, yung nadamay lahat yung bahay niya? Ubus, kung ano lang ang suot namin, yun lang ang nailigtas namin. Dahil sa gabi nangyari po. Nasa labas kayo po, no? Opo. Okay, yan, Anthony Jerry, si retired police na Maynila, Sargento Sumang, yan sa mga biktima na sunog dito sa Kapulong Street, Tondo, Manila. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, di sa Rich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa tagabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kay bilis ng oras, 7 minutes na lang po bago mag alas 7 ng umaga. Maswerte itong mga taga Bulacan, ano? Mahigit 3,000 pa lang mga Bulakenyo ang nakinabang sa maagang pamasko ng Pagcor. Ito yung bawat buhay mahalaga serbisyo caravan ng Pagcor. Bawat buhay mahalaga. Serbisyo caravan. Yes. Ayos Kaya BBM to Bawat buhay mahalaga. Serbisyo caravan. BBM-SC. Ayon po kay Chairman and CEO ng Pagcor Al Tenco, ang 2 araw na caravan sa Bulacan Capital Gymnasium ay katuparan ng pangako ni Pangulong BBM na ilapit sa mga mamamayan ang serbisyo ng pamahalaan. Yung palampao ng caravan kumbatsero pinaglaanan ng 50 million pesos. Uy! May mga educational grants po yan sa mga libu-libong 2,000 na mag-aaral. Ayun, laking tulong talaga niyan. Namigay din po ng 45 sari-sari store livelihood packages, mahigit sa 4,000 bisikleta at 5 milyong pisong halaga ng hospital equipment para sa Bulacan Medical Center. Ang kagandahan dito, iikot daw yung caravan kumbatsero sa buong bansa. Talaga? Kaya abangan daw po ninyo dahil may mga pamimigay din, lalo na yung mga may karamdaman. May mga wheelchair dyan, may food packs, may salamin sa mata, may tungkod. Para sa matatanda, meron ding mga medical at dental consultations at libreng gamot. Napakalaking bagay niyan kumbatsero. Sa mga kababayan natin hindi alam kung saan na susuling ba. Kapag
may nararamdaman na ano. Doon naman sa mga estudyante natin, lalo na yung mga qualified, talagang may mga kabataan tayo na magagaling, may angking katalinuhan at masipag, pero kulang sa financial, kulang sa resources. Eto, ang sabi ho ni Chairman Altenco, yun daw hong educational grant sa 2,000 mag-aaral ay hahatiin sa college at sa technical vocational students na makakatanggap ng 10,000 piso bawat isa kada taon. Buti nabanggit mo yan, kumbachero, no? Ito, alam na alam ng mga nagninegosyo to. May mga nakukuha tayong empleyado. Ito, no offense sa mga sa mga gumraduate ng 4-year course. Magaling sa libro, maganda ang resume. Magaling sa theory. Magaling sa theory. Pero kapag ka isinabak mo sa trabaho, kung ikukumpara mo yung nakatapos naman ng TechVoc. Yung mga actual talaga yan. Ay nako, makikita mo pagkakaiba. Kasarap na kabanding. Hika nga. Yung graduate sa mga vocational courses. Dahil sa actual, halimbawa marunong magkalikot ng kung ano-ano. Pag inutusan mo, walang karekla-reklamo. Oo, kaya malaking bagay na ang PAGCOR ay tinututukan din nila pati itong mga TechVoc, itong technical vocational courses. Mabuhay ang PAGCOR. Wala ba tayo dyan? Chairman. Wala ba tayong patatamain sa loto dyan? Sabi siguro Chairman, hindi amin yun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, Dos por Dos. Happy birthday kay Tom Deza ng Ballesteros, Cagayan. Binabati ka ni RH28 Raymond Dadpaas. 4 minutes before 7. RH number 1. Ayan, ako. Napapansin daw nila na dumadami ang nagpa-file ng kasong cyber libel sa piskalya. Ibig sabihin na mumulat na ang mga tao na imbis na makipag bunga nga ang kaya gantihan mo yung naninirang puri sa'yo sa social media. Kasuhan mo na lang. Merong iba kasi na para lang sumikat sa social media, mga away ng mga away. Totoo. Merong ganong mga strategy. Style yung iba. Pamparami ng views. Halimbawa ito, kumbachero. Marami kasi tayong mga kababayan na kapag mga away na ganyan, lalong pinapanood na gano'n. Oo, talaga. I-share pa. Tandaan po nyo, ang cyber libel ay hindi po magaan na kaso. At ang parusa po niyan ay hindi rin magaan. Mas matalim, mabagsik ang cyber libel kesa po sa regular libel na isinasampa sa mga journalist, sa mga mamamahayag. Kaya po wag tayong madaling matangay ng mga ng damdamin natin. Alam mo, may nabasa tayo o napakinggan tayo na kung ano lang ay i-share mo o kaya paniniwalaan mo at magkakaroon ka na ng opinion nakapareho nung kung sino mang hindoropot na yun. Sabi nga nung napapakinggan sa triangulo. Mag-ingat-ingat po tayo pagka tayo na may kinasuhan. Sasabihin natin, inaapi mo ako. Kawawa naman ako. Bakit mo ako inaapi? Freedom of expression. Di ba? Yan ang hirap sa iba nating halimbawa, ito. Si Kate De Guzman, nag-message sa, wag mo munang buburahin Kate sa YouTube natin. Sa asawa ni PBBM ang PCSO. Negosyo pala nila yan. Nako, ayan. Yung mga tulad nito, specific po itong sinabi mo Kate De Guzman. Una, bakit mo ito nasabi? Pruweba mo? Meron ka bang pruweba? May pruweba. Kaya hindi mo ba narinig yan? At yung bang naringgan mo, nagpakita ba ng ebidensya dyan? Ikaw ba ay nag-validate and revalidate ng information na natanggap mo? Yun ang kaibahan nung chismoso lang. Yung sit-sit lang. Kapag ka natangay ka niyan, dahil passionate yung nagsasalita. Pinakinggan mo, naniwala ka, senior mo, katulad nito, kasama ka. Kasama ka dun sa nagpapalaganap na ng ganito. At idinimanda ka. Halimbawa, ito, sinabi mo, sa asawa ni PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos tinutukoy. Ang PCSO, negosyo pala nila yan. Kung idemanda ka nito, Kate, malaman ni Mrs. Marcos kung saan ka nakatira. Idinimanda ka. Paano ngayon yan?
Paano ngayon yan? Kaya hinay-hinay, Oo. ha? Wag merong cyber libel. Oo. Ayan, matindi yan. Baka kasi isipin na iba, hindi naman sa dyaryo, hindi ko naman sinabi, hindi ko naman isinulat yan. Hindi sinulat. Pero yung cyber libel, sabi nga ni Kumbatsero, mas mabigat Mas mabigat po. kaysa doon sa karaniwang libel na alam na natin na dati ang nadidimanda lang dyan, mga journalist. At ngayon, dahil sa halimbawa, nag-share ka lang. Nag-share ka, Hindi naman ako nagsabi niya, senior ko lang eh. Ayun na nga, Ayun na. senior mo eh. Isipin mo, senior mo lang, madadamay ka. Kaya yun po ang ating paalala lagi, no? Huwag tayong basta-basta maniniwala. Ano? Mas matatalino po tayo mga Pilipino kaysa sa mga ngayon napaka-toxic po napaka-toxic po ng social media eh. Grabe. Oo, at ang totoo, maniwala ba kayo, meron po kaming ako personal na kakilala kong batsero na nagkaroon ng depression dahil naging subject siya ng ganitong mga pag-agla. Hindi naman Totoo sanay. yan, Hindi naman sanay. Na buti tayo kung batsero, araw-araw may nagmumura sa atin dito. Ayos lang eh. Basta wag nyo lang idadamay pamilya namin. Ibang usapan nyo. Pero kung magkaiba tayo ng Yung iba, opinion, naglalabas pa ng mga pictures, di ba? yan, sobra yan, kumbatsero. Isip-isipin nyo kung babalik rin natin ang sitwasyon. Kayo, wala kayong ginagawang anuman na masama. Merong nagpakalat ng masamang balita tungkol sa inyo. Gumawa ng kwento. Ano mararamdaman nyo? Ilagay nyo lang ang inyong sarili sa receiving end ng ganyang mga pag-atake na walang basihan. Kung may basihan kayo, sige, i-broadcast ninyo. Meron kasing gumagamit na ngayon yung mga natuto na, kumbatsero. Iba-vlog kita. Iba-vlog kita. Di ba? Ipinapanakot na. Ipinapanakot pa. Sus Mariano Kaindo. Nako, nanang ko po. Ulit ang paalala. Mag-ingat po tayo mga kababayan. Maging responsable. Maging responsable, tama ka kumbatsero. At maging instrumento tayo ng pagpapalaganap ng totoong balita. Ayan. At lagi nyo lang isipin na anuman ang sabihin ninyo, anuman ang i-text ninyo sa inyong blog o sa inyong social media, accountable kayo dyan. Responsible kayo at accountable kayo dyan. Hindi pwedeng wala silang magagawa sa akin. Freedom of expression. Hindi po absolute. Hindi absolute freedom. 'yon. There is no such thing as absolute right or absolute freedom, ano. Wala pong ganoon, mga kababayan. Saka kaya nga tayo ay nagtutulak nito dati pa. Siguro kung natatandaan nyo, mga 2 years ago nilunsad namin ni Kumbatsero ang isang advokasya na magkaroon sana ng pagkakakilanlan, yung totoo na walang dami-dami account. Kung ikaw ay anong pangalan nun binanggit mo kanina, nag-type? Kate De Guzman. Ayan, kung ikaw ay si Kate De Guzman talaga, magbukas ng account sa Facebook o ano man sa YouTube na yung kung ano yung pangalan mo, kung sino ka. At paninindigan mo lahat ng kung ano sasabihin mo doon. Pero kung ikaw ay gagamit lang ng mga pseudonym, kung ano-anong mga pangalan, magtatago ka sa anonymity, tapos maninira ka ng kapwa, hindi ba ihanda mo sarili mo. Totoo, kumbatsero. Kaya sa balik. Ang tingin ko may magagawa ang gobyerno, ang mga legislators natin doon i-require ang Facebook, ang YouTube, o ano ba, TikTok, Instagram, i-require na ang mga taong gumagawa ng account meron pong accountable person. Kahit pa 5, 10 account ka meron ka, basta't nakapangalan sa iyo. Yung katulad lang sa pagbubukas ninyo ng ibang mga app na may KYC. 'Di ba? You know your client. Ibibigay mo yung iba, ipipicturean mo pa yung ID mo para lang makakuha ka nun. Dapat ganun. Kun yun pribilehiyo binigay sa atin to pribilehiyo po ito, dapat meron po tayong accountability at pwedeng mabawi. Isipin mo, ulitin ko lang ito pong binigay sa atin na ito, napakagandang biyaya ito sa buhay natin. Dati hirap na hirap kang masabi ang damdamin mo. Totoo yan. Napakahirap na makontak mo yung mga taong matagal mo nang hindi na nakikita o nakakausap. Pero ito, ibinigay sa atin itong social media. Tsaka hindi, kumbatsero, gustong-gusto mong maging broadcaster.
Gustong-gusto mo maging newscaster. Oh. Pero hindi ka makapag-aral. Wala kang paraan para makapag-aral ng mass comm, ng journalism, o kaya may mga nakapag-aral naman, hindi makapasok sa trabaho, sa broadcast. Pero ngayon, instant broadcaster. Totoo. Instant reporter, instant newscaster. Ang lahat. Kahit na hindi nakatapos ng pag-aaral. Napakaganda. Andyan ho yung platform na ibigay sa atin. Sabi nga ni Kumbatsero, biyaya. Biyaya sa atin to. Biyaya sa atin. Pero, kailangan may sense of responsibility and accountability ang bawat isa sa atin. Kaya inuulit natin na ang panawagan natin sa ating mga legislators, ito hindi paninikil sa karapatang pantao to. Hindi paninikil. Ang gusto lang natin, may accountability ang bawat isa. Kami nga dito nakabilad yung mukha namin dito Pag meron kaming ginawa dito ni Kumbatsero, sinabi na tingin nyo kadima-dima, demanda nyo kami. Pwede yun At hindi lang kami, pati iba pang mga broadcaster, mga jarista, mga nagvo-vlog. Mukha nila yun Meron silang accountability. Pero yung gagawa ka ng tawag doon, pseudonym o kaya dummy account. At kung tapos maninira ka at ang tapang-tapang mo. Matapang ka dahil hindi ka nagpapakilala. Yun. Nagtatago ka. Kaya yung Congress natin, sir, ang mga sir, mga ma'am. Ang tagal na nito. Gawin nyo na to. Gawin nyo na po ito. Huwag nyo nang gamiting supporters yung mga kaya ang daming trolls Ang daming mga tawag doon, yung troll army. Troll army. Ang daming mga politiko ngayon na may troll army. Kayo kasi may gawa niyan Kaya ba ayaw nyo na magkaroon tayo ng accountability dahil kayo mismo ay nakikinabang sa troll army. Ang tapang-tapang nitong troll army nyo, kaya pala ang tapang dahil mga duwag. Hindi nagpapakilala. Pero bayad. Bayad. Yun ang problema. Ako naniniwala maraming nanonood sa atin na may mga dummy account, pero hindi naman bayad. Kaya lang, nagtatago ka pa rin. Wala ka pa rin accountability. Sige, magsabi ka ng kung ano-ano. Tapos, panindigan mo yung sinasabi mo. Yun. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. Engineer Tony Nanggel. 12 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. In short, 7:12 ng umaga. Parang nawala yung natin dito. Toot! Ito. Hindi ko makita yung natin yung ating pangunahing balita Andyan lang yan. Nanakawan ba tayo? Nagtatago kanina lang. Nandito, nanakawan ba tayo? Nanakawan yata tayo dito. Doc Carlo, katabihan. Sandali lang at hinahanap lang At birthday nga pala ni si Noel Alamar. Noel Alamar. Birthday ngayon. Noel Alamar. Happy birthday Noel. At happy birthday din kay Senator Manny Pacquiao. Kahapon din natin nabate si Senator Manny Pacquiao. Kahapon ng birthday? Kahapon ng birthday niya. Ba't hindi? Hindi ka man lang nagpaparamdam. Si Bernard hindi mo lang sinabi sa atin. Tinan mo na tong... Galit ba siya kay Senator Manny? Ikaw naman. At advance happy birthday. Nakakalimutan din kay siguro. Boss Charlie Gonzales. Boss Charlie. Ay, Boss Charlie! Advance happy birthday po. Sa December 28 naman siya. At binabati natin ang belated happy birthday ang isa pang Manny. Si former Senate President Manny Villar. Uncle! Number 1, pinakamayamang Pilipino yan. Richest Filipino. Uncle Manny. Happy. Kaida. Binabati po kayo ni Ka Soji Jimenez. Kaya wag daw kayong mag-alala at hindi naman nanganganib sa na makasuhan ng cyber libel si Ka Soji. Ayun. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita.
Approval at trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos tumaas sa fourth quarter ng isang independent survey. Jeepney upgrade, December 31 deadline sa consolidation inakyat ng piston sa Korte Suprema. 5.76 trillion pesos na national budget sa susunod na taon nilagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos. Civil Service Commission may babala sa mga empleyado ng gobyerno, bawal mag-solicit at bawal mag-inuman sa trabaho. Dami naman bawal. Ano ba yan? Jackpot prize sa Grand Lotto 655 inaasahang aabot sa higit kalahating bilyon. O iba pa pala ito dun sa kanina. Ano ito naman ay Grand Lotto. Higit kalahating bilyong piso na ang jackpot sa draw nito sa Biyernes. At epekto ng El Nino phenomenon ramdam na sa ilang lalawigan sa Luzon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng balita sa aming pagbabalik 7:16 ng umaga. This time. Pangunahing balita. 7:20 na ng umaga, tumaas po ang approval at trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong ika-4 na quarter ng taon. Sa non-commissioned survey ng pahayag, umangat sa 58% ang ratings ng Pangulo mula sa 55% noong ikatlong quarter. Dumami sa 62% ang mga Pinoy na kumpiyansa kay Pangulong Marcos sa North Central Luzon. Umangat din sa 55% sa Special Land at 57% sa Visayas. Namayagpag sa 60% ng approval at trust ratings ng mga middle income voter kay Pangulong Marcos mula 52%. Lumandag din sa 57% ang suporta sa kanya ng mga Katoliko. Gayon din sa hanay ng mga self-employed 62%. Sa kabilang banda, kung ano naman po ang itinaas ng rating ng presidente ay siyang 3 percentage points. Yes, siya namang ibinaba ng trust at approval rating ni VP Sara Duterte. Mula 62% ay dumula sa 59%. So 3 percentage points ang ibinaba ni VP Sara. Sa ibang balita, nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang Transport Group na piston upang pigilan ang PUV Modernization Program at ang deadline ng consolidation ng prangkisa sa December 31. Nagtungo sa Supreme Court si Modi Floranda, National President ng Piston, upang ihain ang petisyon na kumukestyon sa mandatory consolidation requirement na anyay labag sa konstitusyon. Hiniling din ng Piston na maglabas ang Korte Suprema ng TRO sa laban sa implementasyon. Sa datos ng grupo, aabot daw sa 140,000 na tsoper at 60,000 na operators ang mawawalan ng kabuhayan kapag itinuloy ang programa. Uuwian na, kumbatsero, sa mga probinsya. Totoo pala. Sa airport, kumbatsero, ay tinatayang aabot daw sa 140 to 150,000 per day ang pasahero. Gustahin naman natin ang mga sasakay ng vapor. Alalahanin natin na yung nabanggit natin, kumbatsero, medyo madaya ang panahon pag ganitong December. Kaya bigla na lang, walang bagyo, walang signal number, pero bigla na lang nagiging masama ang kondisyon sa karagatan. Kumustahin natin ang lagay ng ating mga ports mula kay PPA General Manager Jay Santiago. GMJ, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry. Magandang umaga din po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Opo, GM, kayo po ba si GMJ Santiago o si Kenny Rogers po? Parang pasensya na po, Katunying, at ilang araw na po nating iniinda po yung yung pagpalit po ng klima at tayo po ay medyo challenge sa boses kayong palagay ko nagparty kayo at nag-concert kayo, GM, kaya namalat kayong ganyan. Kumanta kayo. Hindi, saka uso po talaga, GM, ang ganitong
Ako lang kanina mayat maya sumasabit ang aking lalamunan. Usong-uso kaya pagaling po kayo. Well, mangungumusta lang po kami. Na ano na po bang latest diyan po sa ating mga ports, particularly yung po mga pauwi ng probinsya nating mga kababayan? Well, Katunying, Jerry, simula pa po noong December 16, yan po yung tinataya natin na peak season from December 16 to January 5, ay handang-handa na po yung mga pantalan natin. In fact, nagmo-monitor po tayo sa lahat ng kaganapan sa pantalan. Kagabi po, dyan po sa Port of Batangas, natapos na po lahat ng biyahe, fully booked na po, may mga tao pa pong nakapila sa labas hanggang alas 12 ng gabi. Ayan po ay pinapasok na po natin at pinabayaan na po natin doon na magpalipas ng gabi sa loob po ng terminal. Opo. Inaasahan po kasi natin na papalo po tayo ng halos 5.2 million pong pasahero ngayong Christmas break na ito, kumpara po sa 4.7 million lang nung nakaraang taon. Kaya dumami po at dadami po talaga yung mga kababayan po natin na babiyahe. Talaga. Marami pa rin sumasakay ng barko, ano po? Marami pa po, Katunying. In fact, maski po nung huling barangay at SK elections po, ang aming pong initial forecast po nasa 1.4 million lamang po mula sa 1.2 million noong nakaraang taon. Pero sumipa po hanggang 1.7 million . So, ano po talagang marami pong nagbabarko po talaga. Meron ho bang, dati kasi sinubukan ko yun, kumbatsero, yun bang mamamasyal lang, pero gusto ko, vapor para parang enjoy. Okay ho ba mga vapor natin ngayon? Dati kasi yung super ferry, yung mga sumikat dati. Ngayon ho ba GM may mga barko tayong pang mai-offer na pang local, hindi lamang pang biyahe ng mga uuwi o pang biyahe ng mga kargamento, kundi pang turista rin? Nako, magandang tanong po yan Jerry. In fact, sa mga katulad nyo po na mga riders, ginagawa po yan na nag-iikot po yan, nagro-roro yung mga nagmumotorsiklo. At kamakailan lamang po, clarify po natin na kapag ikaw po ay nagmumotorsiklo at sumakay ka po sa roro, ang babayaran mo lamang po doon sa terminal ay 65 pesos. At ikaw ay kada terminal po dadaan ka ng 65 pesos. Maliban po siyempre doon sa plete sa barko, yan po ay ginagawa ng napakaraming riders po ngayon. Nag-iikot po sila, tumatawid po galing Mindoro papuntang Palawan, meron po tumatawid ng Sorsogon hanggang sa Leyte po papunta hanggang Mindanao. Yun hong hindi nakamotor, yung gusto lang mag-enjoy ng scenery, halimbawa pupunta ng Cebu, pero sa halip na mag-eroplano barko para maka-experience naman na makasakay na. Meron tayong mga kababayan ganun GM Meron po. In fact, meron po tayong mga barko na bumabiyahe na pag-overnight ka po, may mga kabinya po para ka rin po kumbaga sa cruise ship, para ka po naka-cruise ship. Parang cruise ship dating. Opo, may kanya-kanyang cabins po yun. May paggabi po, may entertainment sila, may mga banda, meron pong karaoke, may restaurant po sa loob. May mga ganun po tayong mga barko. Ayos pala, mabalik lang po ako dun sa mga kababayan nating sumasakay ng barko. Yung pong imbis na mag-aeroplano, ay pinipili yung barko sa pag-uwi ng probinsya. Mas mura ba? Oo. Ano po bang diferensya? At saka, ano po bang mga sagot ng ating mga kababayan pag sinosurvey nyo? Ba't ba sila nagbabapor? Well, unang-una po, talagang medyo mas mura po. Bagamat mas mahaba ang biyahe, mas mura po yung pasahe. Halimbawa po, yung average po natin pasahe sa mga 1 hour, 1.5 hours po na biyahe ng eroplano, nasa mga 12 to 15,000. Pag peak, umaabot na po yan ng halos 18,000. Sa barko po, nasa mga 2,500, 3,000 lamang po yan, kada isang tao. Malaki diferensya pala. Opo, pangalawa po, yung pong pag sa eroplano ka, may limited po yung bagahe mo. Yan, bagahe, oo. Yun po. So sa barko po kasi, medyo mas maluwag-luwag po tayo dyan. May mga experience po tayo dyan, mga kababayan natin. Nag-uuwi po, nag-hand carry ng refrigerator, ng washing machine, gano'n po, Dati ho, ang mga umuwi lang ng probinsya, lata ng biskwit ang inuuwi, GM Ngayon, ref na. Maasenso. Opo, ref na po. At saka meron po dyan, may mga dala po mga plastic na cabinet na imbis po paletay, nandoon na yung mga damit, nandoon po sa plastic na cabinet ang inuuwi. Maliban po dyan,
ano po, sa aeroplano po kasi medyo, ang ano po, na-realize ko lamang po nung isang araw, Katunying, Ka Jerry, na doon po pala sa ibang mga barko natin, na bawal po na isama mo sa iyong, parang hand carry, at yung po, yung ibang mga hayop, maliban sa pets po, no? Ang only allowed lang po na hayop na hindi pet, na pwede mong dalhin ay mga manok na panabong. Sa aeroplano, Sa aeroplano po, hindi po yan. Maghihiwalay po kayo dyan, ano? Sa inyo po, sa vapor? Sa vapor po, yun nga po. Lahat ng klase ng hayop? Makakapagdala po sila ng pets nila. Basta po, may nakalagay po sa cage. At yung pong, yung travel cage po, yung kennel. At ang maliban po dyan, kasi karamihan po doon, yun din po mga destination, Katunying, Ka Jerry, hindi pa po accessible sa mga airport at mas mabilis po na makakarating po talaga doon sa mga isla. Pero pwede ho, katakatabi ko yung panabong kong manok sa higaan ko sa barko? Actually, yun po sinasabi ko, Ka Jerry, yung sa barko po pwede yun. Yun lamang po ang ina-allow na alaga maliban sa personal pet po o domestic pet. Yung pong manok na panabong. Ayos, talaga pala, no? Himas-himasin yung manok. So, doon po sa mga ports natin, ano po yung pinaka-busy ngayon? Well, as always po, ang pinaka-busy po natin ngayon sa Batangas Port po, no? Binuksan na po natin, naka-soft launch na po yung expansion area po natin dito po sa Port of Batangas noong 18 po, no? At yan na po ngayon ang pinakamalaki po nating passenger terminal sa buong Pilipinas na ang kapasidad po ay nasa 8,000 pasero. Wow! At any given time, ano? Napakalaki po niyan. Tapos yung pong ating dyan po sa Davao, sa papunta pong Samal, medyo busy din po yan. And then yung pong Matnog Sorsogon, yan po sa Bohol din po, ganon. Yung tawiran, yung lalo yung panroro, GM, sa Matnog. Tama po, Katunying. Sa Matnog. Okay, doon po sa mga nakikinig sa ating gagamit ng barko sa kanila pong pag-uwi sa probinsya, paalalahanan niyo po sila kung ano yung mga do's and don'ts. GM, go ahead po. Well, unang-una po sa mga babiyahe po natin mga kababayan ngayong pong nalalapit na Kapaskuhan, pinapaalala lamang po natin as always na maggayak po sila ng maaga at magplano po sila ng biyahe nila ng maaga. Siguraduhin po nilang pagpunta po nila ay sa mga pantalan may mga ticket na po sila. Yes. Na na hindi po sila magcha-chance passenger. Pagkatapos po, wag na po sila magdadala ng mga bagay na hindi naman po essential, lalong-lalo na po yung mga bagay na na mga matutulis o matatalim. And more importantly po, checkin po nila dahil nga po ngayong Kapaskuhan, checkin po nila yung destination nila kung pinapayagan po mag-uwi ng mga meat products, lalong-lalo na po yung mga hamon. Dahil marami pa po destinasyon na nagbabawal po na magpasok ng meat products dahil po sa bataan ng ASF. Pahabol lang po yung napag-usapan natin last time, yung sa cruise. Ano po bang sabi ng Asian Terminal Incorporated doon sa banta nyo na ititigil na yung cruise na yan? Well, natapos na po natin yung yung assessment po kung ano ba nangyari. At ngayong araw po na to ay nagsimula po yung suspension po ng permit to operate po nung Benline Agencies, yung pong ship agent. At may lumabas pa pong isang partido, yung pong nag-asikaso ng mga sasakyan. Yan po yung Travel and People Logistics Incorporated. Suspendido po yung kanilang permit to operate for 30 days. At sa loob po ng panahon na yun ay bibigyan po sila ng PPA ng panahon na magnilay-nilay kung paano nila mas may improve yung pong serbisyo nila. At para hindi na po mangyari yung similar na insidente. In fact, Katunying, Ka Jerry, may parating pong isa pa sa January 6 na barko. At dahil nga po suspendido po yung permit to operate ng yung dalawang partido niya, yung Benline at Travel and People, ay hindi po sila makakapagservisyo at iba pong malamang po ibang ship agent o service provider ang kukunin po ng parating na tuloy na yan. Pero dito rin ho, dadaong? Sa Port of Manila din po. At maliban po dyan, Katunying, Ka Jerry, na monitor yun din naman po yung po mga ibang ahensya na naghugas kamay. So sa pangyayari, pinaimbita na po natin para sama-sama po lahat tayo doon, lahat ng ahensya ng gobyerno at ang magkaroon po ng shared accountability at ng
hindi naman po iilang partido lamang po ang nasisisi. Ilan ho ang sakay niyang dadaong sa January 6? Mahigit 3,000 din po, Jerry. Marami din. Mga kampo yan, karamihan mga foreigners, ano? Opo, karamihan po. Ito po, ang parating po ay yun lang pong disembarkation. Kumbaga parang lang po, magtutur lang day po dito. Tour lang. Day tour lang po. Opo. GMJ Santiago, maraming salamat po at pagaling po kayo. May nag-message sa akin, mas kaboses niyo si Bonnie Tyler. Maraming salamat po, Atty. Jerry. Opo, thank you po. Pagkasabi kay Ma'am Malu, ako naman po ay mamamasko sa kanya. Thank you so much, GMJ Santiago ng Philippine Ports Authority. Pangunahing balita. Alas 7:34 ng umaga, susunod Tito Boy! mga mag-iinuman sa loob ng mga opisina ng gobyerno. Lagot kayo! Kala ko bibigyan ng pulutan. Ay, bibigyan ng pulutan. Kayo ang pupulutanin. Kayo pupulutanin. At ayan. ano ba tong yes! Ano ba ang yes ni Morley ngayon? Ano ba tong totoo ba yan? Totoo ba to? Itong Rob Gomez na to? Oo, totoo ba yan? Ang daming kumakalat ngayon sa mga group chat, ha? Hindi lang group chat, nasa kung ano to kung ba dyan? Nasa mainstream media na. Ganun. Pati yung mga text. Screenshot, mga text ng kakain daw sila, ganun. Nagyayayaan na may pupuntahang hindi, restaurant, di ba? Parang napikit ka bang gano'n? Totoo ba yan? Mariosep naman. Ay, grabe, ikaw, you're a robber. You're a robber, Rob. At totoo ba yan? Kasama pa yung girlfriend ni Oo nga ng isang politiko? Oo, Sus Mariano kain. Abangan yan. Nakalungkot naman yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:36. This time Muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:41 ng umaga, may paalala po ang Civil Service Commission sa mga empleyado ng gobyerno, bawal ang magsulisit at bawal ang mag-inuman sa opisina sa pagdaraos ng Christmas party. Sa mensahe ni CSC Chairperson Carlo Nograles sa may 1.9 million civil servants, binanggit nito ang kahalagahan ng selebrasyon ng holidays, ngunit kasabay ng pagsasaya ay dapat maging responsable ang mga ito. Ang sinumang mahuhuli na umiinom ng alak at iba pang alcoholic beverages sa loob o sa oras ng trabaho ay maaaring masuspende ng 1 buwan hanggang 6 na buwan sa unang pagkakasala at pagkasibak sa trabaho sa ikalawang pagkakataon. Bukod dito, mahigpit ding ipinagbabawal ang paghingi ng raffle prizes mula sa mga kumpanya at stakeholders sa ilalim ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 5.768 trillion national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nakapaloob sa budget ang battle plan ng gobyerno kontra kahirapan, kagutuman, illiteracy, pagprotekta sa teritoryo at paglikha ng trabaho. Target din ng malaking national budget ang food security, mas magandang transportasyon, healthcare, social services at iba pa. It is wrong to say that the budget merely pays for the overhead of the bureaucracy. It is more than that. It funds the elimination of problems that we as a nation must overcome. It is incorrect to say that the budget merely finances the operations of government because its fine print bankrolls the realization of our dreams writ large. In the end, every line in this budget, when translated to projects from roads to schools to hospitals, will transform our country for the better and the lives of our people for the better. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, yun daw pong mga kakanin sa Puto Avenue, meron palang Puto Avenue, ha? Saan kaya yan? Hulaan mo saan.
tumataas na rin daw po ang presyo. Aba! Balita tayo kay RH52 Edniel Parosa. Come in, Edniel. Katuling at Jerry, wala nang isang linggo bago ang Pasko, nagmahala na rin ang presyo ng mga kakanin dito sa Puto Avenue, Putawagin sa lungsod ng Marikina. Matatagpuan itong bentahan ng puto, kutsinta, supin-supin at iba pang mga kakanin dito sa bahagi ng JP Rizal, sakop ng Barangay San Roque. Ayon sa mga tindero, Anthony at Jerry, nagtaas ang presyo ng kanilang supplier sukuha dahil umano sa nagmahal ding malagkit at asukal. Kaya ang bibingka na dati 70 pesos itong kanilang ibinebentang isang box, 150 na ngayon. Yung sapin-sapin naman na dati 180, 220 na yung kanilang estimate. At yung putong pulo kung tawagin, dating 50 ngayon, 60 pesos na. Ang hangal tuloy, Anthony at Jerry, na mga ilan sa mga nagtitinda rito, napipilitan silang saluhin yung kanilang puhunan at pinapatungan na lamang ng 5 hanggang sa 10 piso yung kanilang mga retail price. Sabitan ko lang si ate. Ate, saan kayo kumukuha pa ng mga paninda? Saan kayo kumukuha? Saan lugar kayo iba-iba yung pinagkukunan nyo? Kaya si ate. Ate, saan kayo kumukuha ng supply? Saan kayo kumukuha? Sa Marikina. Dito lang din sa Marikina. Di ba kanin sa kaintahan nyo kinukuha? Pagka kamusta ang bentahan nyo ngayon? Matumal ba o patok pa rin sa mga mamimili? Matumal pa rin po. Matumal. Dahil sa taas na presyo. Di katulad ng isang taon. Ayun, di kagaya ng isang taon ay matumal pa rin ang bentahan dito. Paano hindi nabebenta? Ano ginagawa nila? Pag hindi nabebenta, anong ginagawa nyo? Perishable yan. Dahil nakapag-off season. Binabalik ko sa sinisuplayan. Binabalik ko sa supplyan. Pero may sahod nyo. Ano tawag doon? Consignment lang yan. Ano? Consignment. Hindi, ang problema dyan, yan, napapanis. Hindi katulad ng dating produkto ng Marikina na sapatos. Sapatos, hindi napapanis yun. Hindi napapanis yun eh. No? Nagulat nga rin ako binabalik pala. At yung kanila daw, Jerry at Anthony, binabalik sa atin kanina, off the air. Yung kanilang pwesto rito ay lahat sila. Halos lahat itong nasa Show Avenue doon. Puto Avenue. Yung kanilang sahod, ganoon pa rin. Habang pataas ng pataas yung kanilang sinansalo doon sa kanilang ay binibenta. Kaya ang angal nila ay sana man lang ay makaramdam din sila ng kanilang mga pamasko. Dahil dito, kahit tumatumal itong kanilang bentahan ng puto at iba pang mga kakanin dito sa Puto Avenue sa JP Rizal. Katabi lang po ito, Anthony at Jerry. Katulad gusto ko na malaman, halimbawa, yung puto kutsinta na yan, gaano katagal ba ang shelf life niyan? Magkano? Gaano katagal ang shelf life itong mga, kung makakanin, yung puto, for example, gaano katagal siya tumatagal? 3 buwan yan, okay pa. May sumagot. Nako, Anthony at Jerry, 2 days daw. 2 days or araw lang. Dahil sa panahon. Talaga. Init eh. Ang init pa, no? Tulad yung Maha Blanca na yan, yung nakikita natin, yung pinapakita. Yung suman siguro, yung nakabalot ng daon ng saging. Yan, baka medyo tumagal ng konti yan. Talagang tumagal ng 3 araw yan. Oo, tsaka yung mga puto kasi rito, kung nakikita niyo sa video, may mga may mga itlog na pula. Yung mga puto ko, kung tawagin ito na yung mga usong puto. Pero alam naman natin siguro yung mga kutsitang ganito, tsaka yung mga regular na puto, medyo tumatagal pa naman siguro ito. Yung mga nagtitinda ng puto dyan sa may, sa may, ano tawag dito, sa may Katipunan, nagtitinda ng puto kalasyaw dyan. Galing pa raw sa kalasyaw yun, nung isang linggo pa. Pero, ang dami pa rin. Matagal ang buhay ng putong kalasyaw eh. Putong kalasyaw, pero ilang buwan na palang putong Katipunan. Pero yung kaling yan, talagang Puto Avenue na ang tawag. Yun ang tawag dito sa lugar na ito. Itong JP Rizal, mahaba ito, mula doon sa may Bonifacio. Patagos doon sa Marcos Highway sa bahagi ng Kalumpang. Pero itong portion na ito JP Rizal, hanggang ano yan? Hanggang Montalban yan. Yung JP Rizal. San Mateo hanggang Montalban. Itong portion ng JP Rizal, mamaya pupuntahan ko para siguro sa damdaming bayan. Yung mga karne naman. Pero ito,
ang portion na to ay Puto Avenue talaga ang tawag. At kung makikita sa ating video, ay talaga hinihintuan ito ng mga private cars, para buti ng mga taon-taon at mga Pero alam mo, kasalubong at Ediel, nakakatuwa yung kalsada, yung tindahan. Malinis, Ang linis. Yung pinakikita mo, malinis yung mga bangketa. Hindi katulad ng ibang mga tindahan. Hindi naman sa pagsipsip sa LGU, pero napakalinis dito sa lungsod ng Marikina kahit saka magpunta. Kahit anong klase ng tindahan. Kahit na yung palengke nila yung Marikina Public Market, yun ang kaisa-isa atang palengke sa Metro Manila na pwede kang mag-drive-thru mamalengke. Pwede ipasok yung sakyan. Dahil sa sistema. At linis ng kanilang Very good. Yung Shoe Avenue, meron pa o wala na rin? Wala na rin yun? Meron pa rin. Tinanggal na. Sa tapat ng City Hall, yung Shoe Avenue. Shoe Avenue pa rin siya. Shoe Avenue pa rin siya. Ang pangalan mismo ng street. Yun naman, formal na pangalan niya talaga yun, yung Shoe Avenue. At so, JP Rizal, alias namatay na ang industriya ng sapatos sa Marikina, pero ongoing yung basar nila sa tapat ng City Hall ng sapatos. Tuloy-tuloy pa rin. So, yun ang latest mula rin sa lungsod ng Marikina para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Major H. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita. Doon po sa mga nagtatanong kung sino daw ba yung independent survey company na nagsagawa ng research, kumbatsero, kung saan tumaas ang approval rating ng Pangulo. At bumaba naman ang approval at trust rating ni VP Sara. Ang nagsagawa po ng survey, mga kababayan, ay ito pong Publicus Asia. Ito pong Publicus Asia ay kay Ma'am Malu Tikia. At si Ma'am Malu Tikia ay diehard supporter ni VP Sara. Para lang may perspective Kasi ang mga messages natin tinatanggap kung daw to minagic ng Malacanang ganun. Oo, pero hindi po. Ang pahayag po ito po kagagawa ng Publicus Asia. Publicus Asia kay Miss Malu Tikia ay supporter po ito ni VP Sara. Tingnan niyo po ang kanyang Facebook page. Siya. Opo. Ito raw ay merong 1,500 respondents randomly drawn from the market research panel of over 200,000 Filipinos maintained by Singapore Office of Pure Spectrum. Ayan. Tama. Sila nga ang gumawa niyan. So ang sinasabi ng pahayag ay parehas. Magaling ang kanilang methodology. November 29 to December 4 ginawa yung survey. Yun. Okay. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Ito na, yung mga kanina pa kating-kate na marinig ang latest. Nakikinig pa naman si Tita Helen Nagales. At gustong-gustong mapakinggan. Alam mo ba, si Kuyang Els Bartolome. Yan ang, tsaka si General Bart. General Nick Bartolome. Yan ang hinihintay. Totoo daw ba yan? Hindi. Sige nga, makibalita. Mon Samson ng Manila Bulletin. Happy birthday daw kay Alan Bergonya ng Abante News. At yung birthday, ngayon talaga yung birthday ng anak ng uniko iho ni Vic Lima na si Miguel Alfonso Lima. Ayun. Diyan sa office ni Senator Sani Angara. Yun. At magandang morning kay Boss Johnny Santos. Uy, Boss Johnny. At magandang umaga rin kay Kong Budoy. Kailan mo pa kami isasama sa Japan? Sagot sa kahirapan. Ano ba nangyari dito? Pumuputok ang social media, kumbatsero. Dito kay Rob Gomez. Sino ba si Rob Gomez? Artista ba yan? Artista to At ito yung artista ng GMA, kumbatsero. At apo yata ni George Estregan. Ganun ba? Parang ganun Alamin nga natin ang latest dahil may mga screenshot. May picture ka ba dyan, Mother? Ni Rob? Rod Gomez. Alamin nga natin ang latest sa showbiz mula kay Mama Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kontrobersyal, pinag-uusapan, mainit at parang kidlat na sumasagitsit ang isyu ngayon. Dito sa baguhang aktor na si Rob Gomez,
isama ang kanyang dating jowa o kasalukuyang jowa na isang beauty queen actress din na si Shaila Reborta, at isama na rin natin sa kwento ang controversial na actress beauty queen na si Herlene Budol, at syempre pa ang isang beauty queen din na si Sino? Bianca Manalo. Puro mga beauty queen pala yan, ano? Atong beauty queen ito. Ito ang kwento. Sige. Si Shaila Rebortera ay jowa nitong aktor na si Rob Gomez. Si Rob Gomez at Herlene ay magkasama sa programang Magandang Dilag. Sa programang Magandang Dilag sa GMA, kasama din nila itong actress na si Bianca Manalo, na isa ring beauty queen na tulad ni Herlene at Shaila. Si Shaila ay beauty queen na naanakan o may anak o asawa nga nitong aktor na controversial na si Rob Gomez. Yang kwento ay ito. Inagaw daw ni Shaila ang cellphone ni Rob hanggang ito ay magpagbuno. Ito nangyari noong Martes ng gabi, December 19, 2003, sa mismong bahay na tinitirahan ni Shaila at ang kanyang anak. Ito na ang kwento. Nagkaroon ng komosyon. Tumawag pa raw ng pulis ang aktor, pero wala silang nagawa dahil paanong mapapaalis si Shaila sa kanyang bahay ay gayong pamamahay niya ito. Imposibleng mangyari yon. Dahil sa matinding galit at panimbugo, ay ikinalat ni Shaila ang mga pribadong usapan ng aktor na si Rob at Herlene, at pati na rin ang beauty queen na si Bianca Manalo. Hindi. Ito diba? Pagkakaalam ko, beauty queen din to. Oo. Ano nga ba ang laman ng controversial na pasabog na ito? Pero bago iyon, ay ikinalat nitong si Shaila na siya ay binubugbog, sinasaktan ni Rob. Maraming ipinakitang ebidensya ang naturang actress na marami siyang pasapasa sa kanyang katawan, partikular na sa kanyang braso. Ito na ngayon ang kwento. Matapos magbuno ang magjowa o ang couple na si Shaila at Rob, na agaw nga at hindi ibinigay nitong si Shaila ang cellphone ng natural. Malakas pala itong si Shaila. Matalino, magaling siguro dahil ito ay beauty queen. Saka baka ka mag-anak ni Shider. Baka nga. Baka nag-training ng jiu-jitsu yan. Ng judo. Matapos maagaw ang cellphone, ito na yon. Agad na nagbigay ng statement sa kanyang Instagram si Rob. Sabi niya, "Please be advised that my phone was taken and used it without my consent on December 20, 2023 from 12:30 a.m. to 4 p.m. 4 a.m. Sabi niya, ang mga siniwalat nga ay una ay ang mga pambubugbog. Bukod pa sa pinagpipiestahan ngayon ng tao kaugnay sa isyung buntis nga ba itong si Herlene Budol. Eto na ngayon ang kwento. Matapos mapag-usapan na, kasi sa conversation parang lumalabas doon na may relasyon talaga, kumpirmadong relasyon si Herlene at itong si Rob. Idagdag pa si Bianca, nakarelasyon din daw ng naturang aktor. So, tatlong beauty queen ito. Diba ang pulis? Ngayon, eto na ang isa pang matinding akusasyon. Buntis si Herlene. Agad na pinagpiestahan ng mga tao at agad naman talagang maraming akusasyon, maraming usapan, maraming espekulasyon. Yung kasing yung palitan ng text parang ganun malaman. Malaman eh. Nakaiba. Detalyado eh. Detalyado. Tapos may kompe. Yung pangit lang pakinggan dahil yung mga batang nakikinig sa atin eh. Dito sa ating programa eh. Medyo pangit yung mga linyahan. Baka ako ay, tayo ay humimas
Oo. Very intimate. Intimate eh. Yes, yes, yeah. Tapos Grabe. may mga intimate text exchange. Oo. Itong si Rob saka si Herlin. Si Herlin. Paano naman napasok si Bianca? Parang nabanggit doon, nakarelasyon din si Bianca. Pero hindi katulad dito kay Herlin na para bang buntis na naman. Eto na ngayon yung latest. Ang latest, matapos ang ilang araw ng pananahimik na Herlin, ay nagsalita na rin ito ngayon. Siyempre, galit. Mariing itinanggi nitong si Herlin na siya ay buntis. Ang sabi niya, noong siya daw ay mag-host ng Wawawin ni Willie Revillame, na issue na nabuntis siya ni Willie. Nang sumunod naman, nitong meron siyang programa sa GMA at ito ay ang Magandang Dilag, ay nabuntis naman siya ngayon ni Rob. Ngayon, matapos na mabuntis siya ni Rob, ay ine-expect na rin daw niya na lalabas din yung isyung nabuntis na naman siya ni Ruru Madrigal para sa programa namang Black Rider dahil kasama siya doon. Hindi na daw bago kay Herlin ang isyung buntis. Pero ito, kaya lang, may mga messages eh. Dinideny ba niya yung mga messages niya kay Kwan? Tinatangging lahat. Tinatanging lahat. So ang wala silang relasyon. Wala silang relasyon. Parang hindi niya yan tinalakay. Parang nanahimik siya dyan sa portion na yan. Kung may relasyon o wala. Kaya hanggang ngayon ay malaking isang tanong kung hindi siya buntis. May relasyon nga ba sila? Hindi, kaya lang yung kay yung pagkakaladkad kay Bianca Manalo Yun ang matindi. Kaya eto na ngayon. Posibleng magkaso si Herlin o si Bianca laban doon sa Sheila o maging si Rob kay Sheila dahil iyan ay pakikialam ng pribadong buhay ng isang tao. Masalimuot pala. Kaya pala wala na tayong oras. Masalimuot. Ay, masalimuot na tayong oras! Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Tutok na tutok si Tita Bing Hirang ng Headway Salon. Tita Bing Hirang ng Headway Salon. Magandang baka maunat yung kinukulot mo. Nagatid sa kabuuan ng ating mga paunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Bye! Happy weekend! Woo! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. RH number 1.